Good morning everyone. So dahil meron na pong araw, so yan at unti-unti na naman tayong mag-aayos dito sa ating munting garden. Hello everyone. Ito po si Charching ng Succulent Davao. Welcome sa ating YouTube channel. And for today's video, so heto guys at nandito po tayo sa ating bougainvillea area. And then ngayon ay yan, mag-start na naman tayong mag-harvest ng dahon ng ating succulent. So, last week ay inayos ko yung ating mga propagation dito na area. So, heto sila at medyo malalaki na. So, nakita ko kanina na pwede nang tanggalan ng dahon itong ating mga succulent. So, heto at kitang-kita na medyo mainit na dito na area. Kaya yung ating succulent ay ayan, nag-iiba na ang kulay ng ating Adelphia. So medyo ano na sila, light brown. So heto yung gusto ko sa ating Graptophyllum Adelphia kasi ayan guys, sobrang ganda ng kaniyang kulay. Ayan, and then heto yung matibay na succulent dito sa ating munting garden. So hindi ko sure sa ibang area kung ano yung mga succulent na matitibay din sa ibang area. So heto at dahil paiba-iba yung weather dito sa ating location, so heto at paiba-iba din yung kulay ng ating mga succulent. So yung ating mga succulent sa terrace ay green na green, and then dito naman sa bougainvillea area ay naka-full sun yung ating mga succulent, kaya ayan, sobrang ganda ng kanyang kulay. So heto at medyo marami-rami yung nakuha nating dahon sa ating succulent. So yan at medyo malalaki na yung ating mga leaf propagation. So heto at mag-propagate tayo ulit ng ating mga succulent. So pinaparami natin sila. This year naman ay ang dami nating gagawing project dito sa ating mga succulent. So heto yung gusto nating gawin ngayong 2026 na maparami natin sila dito sa ating garden. So yan at kitang-kita na yung ibang succulent. Meron talagang sensitive na succulent, lalong-lalo na itong ating mga echeverias. So yan at yung ating pretty in pink ay ayan, naghihinalo na naman. Lalo na pag guys, galing sila sa pag na natin sila na uproot and then itanim natin sila ulit ay talaga naglalagas yung ating succulent. So yan, and then ang maganda dito sa ating sa aking area ay yung mga Graptophyllum. Madali lang silang lumago, and then meron namang namatay, pero dahil lagi tayong nag-harvest ng dahon ay ayan, hindi sila nawawala dito sa ating garden. So hindi na ako bili ng succulent kasi yung iba kasi hindi sila pwede sa area ko kasi heto sila ay naka direct sun, walang net, wala po tayong greenhouse. So nasa labas lang sila. So kung sino yung makasurvive sa weather natin ngayon. So ngayon pala ay mahangin dito sa ating area. So medyo mainit na mahangin, and then wala pang ulan. So yan at kitang-kita na ang ating mga succulent ay stress na stress. Ang gaganda ng kulay. Yung ating PD ay purple na purple, and then yung ating
Adelphia ay light brown na yung kulay. So yan, kitang-kita 7 o'clock in the morning ay tirik na po ang araw dito sa ating area. So yung ating mga, heto sila ay mga ano natin, leaf propagation. Last week ay green na green yung ating mga propagation. Ngayon ay ayan, sobrang ganda ng kulay. So lalo na pag tuloy-tuloy na yung ano dito, sikat ng araw, straight na walang ulan. So lalong gaganda yung ating mga succulent, lalo na itong ating Aron P na ano na, purple na yung kulay. Ayan, sobrang ganda. Heto yung nagustuhan ko sa ano, Aron P. Pag na-stress ay sobrang ganda. And then yung ating Adelphia. So yan, tinatry ko pang pagandahin yung ating mga naitanim na succulent dun sa harap, sa my first plot. So doon naman ay morning or afternoon sun. So morning sun parang from 10 and then hanggang hapon na yan. So maganda talaga na yung ating mga succulent ay naarawan sila from 6 to afternoon na. So full sun. So heto, at yung mga propagation natin dito, yung mga dahon ay okay pa naman sila. So yung iba ay meron ng pops. So nakikita ko mas maganda talaga na yung ating mga propagation ay mas okay sila pag naka direct sun, kasi compact yung dahon ng ating mga succulent. So unlike dun sa ating terrace ay sila leggy. So hindi maganda yung tubo ng ating succulent. So tinatry ko na ayusin yung ating mga succulent doon para makakuha naman sila ng at least mabahabang araw, sikat ng araw. So dito naman ay yung ating mga Mendozae ay malalago na. So yan yung ating Purple Delight. So yan, at kitang-kita na purple yung kanyang kulay. And then heto yung ating Mendozae ay medyo pinkish na yung kanyang dahon. So sana tuloy-tuloy na yung sikat ng araw dito sa ating location. So mahangin na naman po dito sa ating area. So ito yung Mendozae na ayan, sobrang nakunan ko to ng dahon last 2 weeks. So heto na siya ngayon guys, sobrang na niya, malalago na, and then ayan, sobrang daming dahon. So ngayon ay ayan, tinatanggalan ko na naman siya ng dahon. Parang siya, parang Myrenae. So minsan kasi lumalaki yung dahon, so hindi ko sure kung Myrenae or Mendozae yung ating plant. Ayan. So yung mga nilagay ko na mga dahon sa baba ay ayan, medyo malalaki na yung kanyang pops. So heto yung kagandahan sa ating mga succulent, kasi pag gusto natin silang paramihin ay pwede natin silang i-propagate through dahon and then cuttings. Ayan, so ngayon hindi muna ako nagka-cuttings kasi mabilis pong magkarot-rat or magkarat yung ating succulent, kasi nga paiba-iba yung weather dito sa ating location. So last month ay sobrang lubog na lubog sila sa tubig, sa ulan. Ayan, yung ating mga succulent ay laging basa. So ang ginawa ko ay nag-change soil. Ayan, nag-change soil tayo. Naglagay ako ng
naglagay ako ng charcoal para mabilis na mag-dry yung soil ng ating halaman. So yan, heto sila dito mga mga leaf propagation natin since January. So heto na sila ngayon guys, malalaki na. So yung mga dati kong propagation last year ay nilipat ko po doon sa sa may harapan ng bahay. So mag-a-update ako next siguro next video natin ay mag-a-update ako ng ating mga succulent doon. Mga lang naman sila doon, mga Adelphia pa rin. Kasama yung ating mga cactus, ayan, pinapalaki natin ng mga cactus. Ayan, so 'di ba at least ilang months lang ay ayan na natin, na parami natin yung ating mga succulent dito sa ating munting garden. So heto, at siguro meron pa akong gusto na gawing project na iba dito sa ating mga succulent. So tingnan natin kung magiging maganda yung resulta, kasi last week meron na tayong nagawang project dun sa may harapan. Isa yun sa mga project natin ngayong 2026. So gusto ko every month or siguro mga every first quarter, second quarter, every quarter meron tayong nagawang project. Kahit ganitong klase ng succulent, kahit itong ating mga Adelphia, yung magawa natin ng project. Kaya lang ang disadvantage naman ay yung ang disadvantage naman kung gagawa ako ng project, if doon sa natin sa may terrace natin gagawin, ay hindi magiging maganda yung resulta. So maghanap ako ng ibang project na, kasi dito na area maganda dito kasi full sun sila. So heto, at kitang-kita na maganda yung kulay ng ating Adelphia. So doon kasi guys, hindi maganda yung kinalabasan ng ating mga succulent. So sa ngayon ay parang hindi ko gusto na ilagay doon yung ating mga succulent, kasi parang malnourished, hindi sila healthy pag walang araw. So ang gusto kasi ng ating mga succulent ay nakababad sila sa arawan. So heto, at 'di ba bago lang natin to tatanggalan ng dahon. So heto, at ang lalago na naman ng ating mga succulent. And then pag naka-full sun sila ay sobrang lalaki, and then matibay yung dahon na nakukuha natin sa ating Adelphia. So katulad nito guys, ayan, 'di ba nakuna natin to. Kinalbo na natin to last week. So heto, at sobrang lalaki ng kanyang dahon pag nakalagay siya sa full sun. So doon kasi sa sa may terrace ay hindi siya masyadong tibay, hindi siya masyadong strong or malalaki yung kanyang dahon. So meron akong gagawin ulit na doon project. So tingnan natin. Heto, katulad nito, bago lang natin to tinanggalan. So ayan, at ang lalaki ng kanyang dahon. So ganito yung kagandahan pag sila, expose sila sa full sun. So medyo madali lang silang magkadahon ulit. So ayan, hindi tayo naubusan ng dahon. Pag ganito kasi katitibay yung dahon na nakuha natin, ay maganda po yung resulta, maganda yung
mas madali pong magkaroon ng pops yung ating leaf propagation. So yan, at hindi ko pa alam kung saan ko ilagay yung ating mga naitanim doon sa sa terrace. So okay naman kung sa cactus, wala namang problema kahit nasa sila shaded area, kasi yung cactus ay mabilis lang lumaki pag nasa shaded area sila, and then hindi naman kailangan na i-expose sila sa sunlight, hindi naman kailangan na pagandahin yung kulay, kasi yung cactus ay pag green talaga. So nag-iiba lang yung kulay pag nasa full sun, pero okay na yung cactus na green na kulay. So hindi katulad nitong mga succulent natin na pag nailagay sa sa shaded area ay hindi maganda yung ating mga succulent, nangayayat, and then hindi healthy tingnan yung ating plants. So dapat nasa talaga sila, nakatutok nakalagay talaga sila sa sa sunlight. So yan, at katulad nitong pag kasi guys, yung ibang succulent pag hindi sila nakalagay sa full sun ay madali silang magkarat. So ito naman yung ating Adolphia ay kahit ilagay mo sa sa shaded area, ayan, katulad nitong maliliit, hindi sila naarawan, so leggy, and then hindi siya healthy tingnan. So yan lang yung dito sa sa Adolphia natin. Pero talaga pero matibay siya, pero hindi lang siya maganda tingnan pag green yung natin Adolphia. So maganda talaga pag nag-iiba yung kulay ng ating succulent. So ilang beses na natin natanggalan ng dahon itong ating mga leaf propagation. So yan, at padamihin pa natin sila ng padamihin dito sa ating area. Kasi ito sila ay nung unang propagate ko ay parang damo-damo lang sila dito sa sa bougainvillea area natin, and then nilipat natin sila ng area, nilagay natin sila sa pot. So maganda tingnan yung ating mga succulent pag inayusan natin ng iba't ibang ayos. So heto yung ating ginawa kong mother plant. Ayan, so medyo matataas na yung kanyang stem, and then nakikita naman natin na brown. So hetong maliliit ay green na green. So yan yung ginagawa ko para magiging strong yung stem ng ating succulent, and then mabilis lang naman silang mag-produce ng dahon. So yan, at ayan, kitang-kita na sa ibaba ay meron pang tumutubo na dahon. Ayan, so heto naman si Adolphia ay matagal na po dito sa munting garden natin. So yung lahat ng mga succulent natin dito ay 3 years, 4 years ba. So matagal na sila dito sa ating munting garden, and then pinarami lang natin sila. Kasi before bili bili ako ng bili, pagkatapos hindi naman sila pwede dito sa ating area, namamatay lang po yung ating succulent. So ang ginawa ko at nagpropagate lang tayo ng nagpropagate from leaf propagation. So yan, at naparami natin sila dito. So merong katulad dito, hindi ko pa alam kung anong nito ID. So yan, pinaparami ko rin siya dito sa ating munting garden kasi sobrang ganda ng nito kulay pag naarawan. So yan, at meron tayong meloti eye,
Ayan, so yung ating mga ano dito, heto yung ating Iron P. So nagpaparami din tayo ng Iron P kasi sobrang ganda ng kulay. Ayan, so tuloy-tuloy na to, mga ilang flat or dun sa kabilang flat naman, ibang area naman yung kukunan ko ng dahon ng ating mga succulent. So yan po yung update sa ating mga succulent dito sa ating munting garden, and that's for today guys. Maraming salamat po sa inyong panunood dito sa ating YouTube channel. Thanks for watching and God bless.